Good day mga boss. Sa video na ito, ah, ituturo ko po sa inyo ngayon ang tamang pangangalaga ng ating assembly motors. Ito po mga boss. Ito po ang ating assembly motors. Bago ang lahat, kung gusto mo ang ganitong mga content, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. At pakahit na rin yung notification bell para updated ka sa aking susunod na mga video. Okay mga boss, umpisa na natin. Ito mga boss, itong ating assembly motors mga boss, ito po yung ating pinaka-importante sa ating electric fan. Kasi po mga boss, ito po ay medyo mahal na parts ng ating electric fan. Kaya ito ang ating dapat mangalagaan. Ito po mga boss. Ito po ang kanyang fan stator. Ito mga boss, binaklas ko na po siya sa kanyang body. Ito mga boss, kinat ko po ang kanyang wire. Ito mga boss, buksan natin. Siya nga pala mga boss, bago nyo buksan yung kanyang housing sa kanyang stator, i-check nyo po ito mga boss, ito. Bago nyo buksan, tingnan nyo po kung mayroon pa ba siyang tali o wala na. Para hindi kayo, halimbawa mga boss, pag tingin nyo medyo wala ng tali dito, wag mo nang yung buksan. Kasi baka kayo malagutan ng wire. Kasi yung mga wire nito mga boss, gabuhok lang. Madali itong maputol. Halimbawa mga boss, pabukas nyo, wala na siyang tali. Mas maganda mga boss kung mayroon kayong cable tie na yung mga boss cable tie. Halimbawa lang ito mga boss, pagbukas nyo, tingnan nyo ang kanyang assembly motors, wala na siyang nakalagay na tali. Sa pagbubukas mga boss, dapat maingat kayo dito mga boss. Kasi po baka kayo malagutan ng wire ng kanyang winding dito ng mga boss. Ito yung kanyang winding. Baka kayo malagutan. Naputulan mga boss. Hawakan lang dito niyo mga boss. Ito. Ang bawal lang ito mga boss. Wala nang tali ang kanyang mga wire. Dito lang mga boss. Hawakan lang dito mga boss. Ikat nyo rin po yung kanyang capacitor para walang sagabal. Ito mga boss. Ikat nyo lang po to. Ito mga boss. Dahan-dahan lang sa pagbukas mga boss. Ito mga boss. Tapos mga boss, kuha lang kayo ng flat screw. Dahan-dahan yung sinipitin mga boss. Ito mga boss. Dito mga boss, hawakan nyo ang kanyang mga wire. Para sigurado kayo na hindi kayo mapuputulan ng windings. Ito mga boss. Dahan-dahan lang mga boss. Ito mga boss. Halimbawa lang ito mga boss, wala nang tali. Tapos ito mga boss, dahan-dahan nyo lang ito iangat. Ito mga boss. Gamitin nyo ang isang kamay. Ito mga boss. Tapos ito.
Kuha lang kayo ng cable tie mga boss. Halimbawa lang to. Silipan nyo muna mga boss kung mayroon bang naka-usling wire. Halimbawa ito mga boss dito. Ito kasi mga boss, sa mayroong naka-usling wire. Doon po kayo magtali sa walang naka-usling wire. Kasi baka kayo maputulan. Ito pwede rin dito mga boss. Halimbawa lang ito mga boss. Ito. Ito mga boss. Huwag nyo itong bibitawan mga boss. Para safe yung kanyang walang kumalas na, walang matanggal na wirings. Ito mga boss. Hawakan nyo lang. Ito mga boss. Ito mga boss. Ito mga boss. Lagyan nyo din naman ito mga boss. Pag natalian nyo ng mga boss, pwede nyo ang butawan. Ito, panimbawan ito mga boss, may tali na. Mas maganda mga boss kung tatlong tali ang ilalagay nyo. Isa, dalawa, tatlo. Tapos, kung marami siyang mga alikabok mga boss, pagpagin nyo lang dito. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang sa pagtanggal ng alikabok. Tapos tanggalin ang kanyang rotor mga boss. Sa kanyang housing ito mga boss. Kasi ito, tingnan ito mga boss kung mayroon siyang gas-gas. Ito mga boss. Halimbawa may magasgas sa mga boss, ang konti. Ito mga boss. Lihain nyo lang mga boss ito. Mas magandang gamitin na liha mga boss yung number 1,000 na liha. Ganito mga boss. Ito. Number 1,000 na liha mga boss. Mas maganda siya sa pantanggal ng gasgas, pampantay. Yan lang ito mga boss. Ito mga boss. Sa kabila din mga boss. Tapos linisan nyo mga boss. Tapos check nyo rin yung kanyang spacer mga boss kung hindi pa babasag. Kasi sa katagalan to mga boss, lumulutong to. Kasi yung ating fan stator umiinit. So ang tendency ito mga boss, sa katagalan lumulutong ito. I-check nyo rin to. Kung halimbawa mayroon na siyang basag at pag palitan nyo. Mas magandang ilagay na fan spacer mga boss ito. Meron siyang fan. Kasi ito mga boss, ito nagsisilbing air cooling system sa kanyang fan stator. Ito po mga boss. Pero ang disadvantage naman ito mga boss, kapag halimbawa dito, mabasagan kayo ng spacer dito sa likod. Ito urong to mga boss. Urong. Ito kakayod to sa kanyang winding. Ito mga boss. Yun lang ang disadvantage itong kanyang fan spacer. Pwede nyo rin itong mga boss putulin dito. Ikat nyo lang ito mga boss. Tapos mga boss, check nyo rin yung kanyang foam mga boss ito. Ito po. Mayroon tong foam sa loob mga boss. Ang foam nito mga boss, ito po nagsisilbing resibwa ng ating langis. Resibwa ng ating langis mga boss.
baka ng ating langis mga boss. Ito para hindi magkaroon ng lubrication ang kanyang bushing at ang kanyang shafting mga boss. Ganito mga boss. Kasi halimbawa mga boss, natuyuan siya ng langis. Ito mga boss, yung kanyang shafting at bushing, magkakaroon ng presyon, magkakaskasan to mga boss. Magkakaskasan ito. Ito yung bushing at saka shafting, magkakaskasan ito. Kasi wala nang langis na nakalagay sa ating pump. Ito po ang pinakamahalaga, na hindi siya matuyuan ng langis. Para yung ating shafting at bushing, hindi siya magkaskasan. Hindi siya magkaroon ng friction. At rin dito mga boss sa likod, check nyo rin to kung mayroon pa bang nakalagay na langis. Tuyo na ba o mayroon pang nakalagay. So mga boss, gamit lang kayo ng use oil. Halimbawa, mayroon kayong motor, change oil kayo. Itong mas magandang gamitin na langis. Kasi ito mga boss, mas maganda to sa init, tumatagal to sa init. Kasi habang umiinit, umiikot yung ating electric fan, umiinit siya, naging smooth yung ikot ng ating electric fan. Kasi nga, maganda ito sa init. Yung mga langis na pang motor. Ito mga boss, lagyan nyo lang ng langis. Ang paglalagay nito mga boss ng langis, katamtaman lang. Kasi kung masobrahan naman sa paglagay ng langis mga boss, yung tendency sa pag-ikot ng electric fan, yung sobrang langis, pwede siyang mapunta sa ating mga windings dito mga boss, pwede siyang mapunta. Kaya katamtaman lang. Kung sumobra, walang kayo ng basahan. Ito mga boss. Ito rin mga boss, lagyan nyo harap at likod. Lagyan nyo rin ng langis. Kasi ito po ang pinakamahalaga, langis. Kasi ito po ang nagpapahaba ng buhay ng ating electric fan. Meron itong mga dumi-dumi mga boss, punasan nyo lang para matanggal ang kanyang mga dumi-dumi. Ito mga boss. Sa pagbabalik ito mga boss, ito yung nasa likod, ito po yung nasa likod niya. Ito po ang kanyang guide mga boss, para hindi kayo maligaw sa pagkabit nito. Pasok nyo lang to mga boss. Ito po ang kanyang guide, para hindi kayo maligaw sa pagkabit, hindi kayo malito. Mas maganda mga boss kung mayroon kayong marker, guhitan nyo dito, halimbawa ito mga boss, para sa pagkabit nyo hindi kayo malito. O mas maganda, picturean nyo mga boss bago nyo baklasin. Pero ito lang palatandaan mga boss, itong kanyang nasa kanyang
Ang kanyang gearbox. Ito mga boss. Pasok nyo lang to. Ito mga boss, pasok nyo lang. Yan. Tapos ang kanyang rotor. Lagyan muna ng langis mga boss para smooth siyang ipasok. Ito. Ito mga boss, dahan-dahan lang sa pagpasok. Kasi baka tumama sa kanyang windings. Ito mga boss. Ganito lang. Pitikotin nyo muna mga boss. So pagbabalik naman ng kanyang front cover mga boss, ito. Palagi nyo tatandaan ito. Itapat nyo lang to. Ito. Dapat magkatapat to. Yung kanyang lagay ng tornilyo sa kanyang body. Ito mga boss. Pasok lang dahan-dahan. Ito mga boss. Pupukin lang yun ng mga boss dito. Para ma-align siya dito mga boss, para humapit siya ng maigi. Ito mga boss. Ito mga boss, maganda ang kanyang ikot. Smooth na siyang ikutin. Malambot na siyang ikutin mga boss. Maganda ang kanyang free wheel. Sa pagbabalik nga pala ng tornilyo mga boss, ito mga boss, paikis po ang paglalagay. Ito. Paikis po. Para sa ganun, pantay po ang kanyang, magpantay po siya mga boss. Hindi siya tabingi. Maganda ang kanyang hapit. Ito mga boss. Huwag nyo na munang higpitan mga boss. Tamang higpit lang muna. Ito mga boss, pwede ninyong higpitan. Ang mga boss. Ito mga boss, tamang higpit lang. Tapos dito mga boss, pukpukin nyo lang. Parang ang kanyang bushing at saka kanyang shafting, ma-align po siya. Pwede rin dito mga boss. Pukpukin nyo lang. Taas baba, kaliwat kanan. Pukpukin nyo lang mga boss. Parang kanyang ma-align po ang kanyang bushing at shafting. Mga boss. Ito mga boss oh. Smooth na po siyang ikutin. Free wheel na po siya. Ito mga boss. Try natin kung maganda ang kanyang ikot. Ito mga boss, yung kanyang capacitor, kahit ito magkapalitan, okay lang. Ito, kahit magkabaliktaran sila mga boss. Kasi yung ating
capacitor mga boss, wala tong polarity. Ibig sabihin, wala siyang positive or negative. So, okay lang kahit magkabaliktaran sila. Ito mga boss. Lagyan lang ng electrical tip para safe tayo mga boss, hindi siya mag-short, walang shorted na mangyari. Ito mga boss, irerekta lang muna natin. Ito ang kanyang power cord. Irerekta lang muna natin. Yung puti po mga boss, ito po yung ating line 1 common. Lagyan lang ng electrical tape mga boss para sigurado hindi mag-short. Walang shorted. Ito namang boss, ito po yung ating line to. Ito po yung ating line to. Ito po yung nakakabit sa ating switch. Ito mga boss, akin to. Signo po to. Siguraduhin nyo lang po to mga boss na walang magdidikit. Hindi magdikit yung kanyang line 1 at line 2. Ito mga boss, saksak natin. Ito mga boss, magandang kanyang ikot. Yan lang mga boss, maraming salamat.